Sa gitna pa rin ng kontrobersya sa posibleng korupsyon sa likod ng mga palyadong flood control projects na iniimbestigahan ngayon sa bansa, hindi naman inaalis sa investigasyon ng posibilidad na may mga opisyal ng pamahalaan na dawit din dito. Kaugnay niyan, ipinag-utos na ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga nakaupong opisyal ng pamahalaan at sisimulan yan sa DPWH. Narito ang balita. Sa gitna ng gumugulong na investigasyon patungkol sa korupsyon sa likod ng mga maanumalyang flood control projects, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasagawa ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, ito ay parte ng hakbang ng pambansang pamahalaan upang matukoy at mapanagot ang mga sangkot sa likod ng mga nasabing anomalya, lalo na ang mga nasa loob ng gobyerno. Aniya, sisimula ng lifestyle check sa mismong Department of Public Works and Highways bilang narito ngayon ang sentro ng kontrobersya at pagtutuunan muna ng pansin ng mga ahensyang posibleng may kaugnayan sa mga maanumalyang flood control projects. Muli ring nanindigan ang palasyo na seryoso at desidido ang Pangulo na mapanagot ang lahat ng mga mapatutunayang sangkot at nakibahagi sa korupsyon sa mga proyektong kontrabaha sa bansa. Sasampa ng kaso ang dapat masampa ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado, kung sino man ang involved dito, sasampa ng kaso. Bukod sa mga contractors ng mga proyekto, hindi rin daw mag-aalinlangan ng Pangulo na pangalanan ang mga kongresista, senador at politiko na maaaring dawit sa trilyon-trilyong halaga ng mga nasayang na flood control projects. Ang nasabing lifestyle check, pangungunahan ng mga ehensya ng pamahalaan na may saklaw sa mga opisyalis na ito gaya na lamang ng Office of the Ombudsman, DPWH, Bureau of Internal Revenue at iba pa. Nanawagan din ng Malacanang na sa pamamagitan ng gumugulong na investigasyon, magising na rin ang iba pa mga ahensya ng pamahalaan at simulan na ang kanilang papel sa pagsisiyasat. So dapat ang bawat ahensya ay tumupad sa kanilang tungkulin. Asahan po natin dapat at bigyan po din natin sila ng karampatang tiwala at kapag pinakita din tayong anomalya sa kanilang pag-iimbestiga, magiging questionable rin po ang kanilang pagtatrabaho at malamang masama rin sila sa pag-iimbestiga. Sa kasalukuyan, 11 flood control projects na sa Bulacan, Marikina, Iloilo at Benguet ang personal ng na-inspeksyon ng Pangulo habang nananatili pa rin bukas ang sumbong sa pangulo.ph para sa mga reklamong may kaugnayan sa mga palyadong flood control projects. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.